So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, alam ko na kilala nyo na itong pulis na nag-viral. Oo, nag-viral sa maling pamamaraan. Kasi supposedly, if you are a government official, you are a uniformed personnel, dapat ikaw ay apolitical. 'Di ba? Dapat ikaw yung tipo ng taong neutral. Walang kinakampihan, walang kinikilingan, nakabase sa konstitusyon ang inyong pagsisilbi. Now, mga minamahal, alam nyo naman na nagbanta itong taong to. Pinagbantaan si President Bongbong Marcos at hinikayat ang kanyang mga kapapulis na mag-alsabalusa. Wala namang mawawala dito, patrolman pa lang naman to eh. Hindi pa naman to nakakakabi ng pensyon, kaya wala pa to mga minamahal. I think nagpapasikat lang to, and beside, ito ay awol na pala. So ngayon, nagsalita ang PNP. Inabaliw pala to mga minamahal. Baliw, itong lalaking to. Kasi nung 2023, according kay Ma'am Jean Fajardo, itong lalaking to ay sinailalim pala sa isang behavior test ba yun? Kasi ang bilis niya daw mairita, mga minamahal. Ang bilis niyang magkaroon ng short-tempered, mood swing, at erratic behavior. Kaya sinailalim ito sa gamutan noong 2023. Tingnan nyo mga minamahal, oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung balita. Oh, ano yung nakalagay dyan? Police vlogger isinasailalim na sa neuropsychiatric test ng Philippine National Police na ay jud pala something sa kanya brains. May saltik sa pag-iisip. At kapag nakita ang resulta, mga minamahal, na ito nga ay may saltik, kasi nung 2023, abay isinailalim itong taong to sa gamutan, kapag ito ay nagpositibo, tatanggalin na daw siya sa serbisyo. Dapat nga ngayon pa lang tanggalin na to sa serbisyo eh. Kasi sabi ko nga sa inyo mga minamahal, 'di ba? Ang isang police or ang isang uniformed men personnel ay dapat po neutral, apolitical. 'Di ba? At ang pulis po ay sumusunod sa chain of command. Sino ba yung highest chain of command? 'Di ba walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Siya yung highest chain of command. So ano yung karapatan ng pulis na to na pagbantaan ang presidente at manghikayat sa kanyang mga kapwa pulis, 'di ba, mga minamahal, na maghimutok dito sa gobyerno. And ang tapang pa ng mga nakaraang araw. Yan yung post niya, 'di ba? Panindigan niya yan. Sabi dito, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipapakulong niyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Ha ha ha. Ang tapang niya, di ba? So ngayon na kinasuhan, itong pulis na to, yan o, kinasuhan na siya, mga minamahal, abay, yung kanyang Facebook page, hindi na po searchable. Hindi na po nakikita, mga minamahal. Challenge accepted nga, sabi ng mga tao eh. Diba? Challenge accepted. Ngayon, may kaso ka na. Ano yung masasabi mo? Bakit nanahimik itong taong to? So ngayon, ito na pag-alaman din to ng Philippine National Police na baliw tong taong to. Kaya nga, isasailalim siya sa neuropsychiatric test ng Philippine National Police. So ngayon, pakinggan natin ang balita. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasailalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Oo, tama lang yan kasi parang baliw eh. 'Di ba? Doon pa lang labag na yung kanyang ginawa. Oo, doon pa lang sa part na naging bias siya. Kasi supposedly kapag uniform personnel ka, bawal ka nga magsalita, 'di ba? Ng mga patungkol sa gobyerno dahil unang-una ang sinusunod mo yung rule of law and due process, yung konstitusyon. Doon dapat kayo loyal. And apolitical nga, inuulit ko sa inyo, dapat neutral ang kapulisan. Nagigets ninyo, mga minamahal. So ngayon na nagsalita, itong kupal na to, doon pa lang, labag na. May nilabag ng batas. Itong gagong pulis na to. Akitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023, kaya't isinailalim ito sa gamutan.
short-tempered, kaya po siya ay pinanyo ko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang for per recommendation po ng doktor sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. At ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakadepende sa magiging resulta ng neuropsychiatric test ni Fontillas kung nararapat pa itong magtagal sa serbisyo. Kung ma-assess po na he is no longer possess the mental fitness expected from a PNP members, this might be a ground for separation from the PNP service. But aside from that po, yung isinampang kaso nga po at yung willful violation po niya ng mga existing policy, including po yung kanyang refusal to report physically sa kanyang unit po. Ito po, lahat po na ito ay dinokumento na po. In fact, pati po yung return to work order po na pinareceive doon po sa kanyang tahanan ay refuse din po niya tanggapin po. Kasama din aniya sa pinag-aaralan ng PNP ay kung dapat itong disarmahan. Unang-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restricted custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng sweldo as soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Bukod sa criminal complaint, mahaharap din aniya si Fontillas sa administrative complaint matapos na baliwalain ang mga patawag ng kanyang immediate supervisor, kaya't idiniklara na itong AWOL simula March 6. Si Fontillas ay pumasok sa PNP noon lamang 2021. Leia Ilaga. Grabe! 'Di ba? So baliw nga. Kasi kapag tinatanong siya ng kanilang head patungkol sa kanyang physical eclabush, hindi siya nagsasubmit. Pero nung 23, nakitaan siya ng something else. 'Di ba kaya nga siya in-undergo sa gamutan kasi meron siyang tinatawag na erratic behavior at mood swing. So sa madaling sabi, short-tempered. Hindi natin alam, mga minamahal, na baka nanunutok din yan ng baril. 'Di ba? We do not know lang. Baka nanunutok itong taong to ng baril kapag ito ay nagagalit. 'Di ba? Nakakaloka. O ngayon, ito kasi yon yung balita. Wait lang, panood natin sa inyo mga minamahal. Posibleng mas dumami umano mga kaso ni na dating nakatalaga sa Nasuhan ng Quezon City Police District ang isang lalaking pulis na nag-post ng umano'y pambabatiko sa Administrasyong Marcos sa kanyang social media page. Sinampahan ng reklamong inciting to sedition si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas na dating nakatalaga sa District Personnel and Holding Admin Section bago ito nag-awol noong March 6. Sa live video ng pulis, kinwestiyon nito ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binatikos din niya ang ilang pamamalakad ng PNP sa ilalim ng Administrasyong Marcos at hinikayat niya ang mga kapwa-pulis na mag-alsa. Baliw, no? Samantala, muli namang nagpapaalala ang PNP na dapat ay non-partisan o walang kinikilingan o pinapanigang grupo o personalidad ang lahat ng mga pulis. Higit naman ang NAPOLCOM, kahit na may kalayaan o freedom of expression ang bawat isa, may limitasyon pa rin ito. Tama nga naman, mga minamahal. Kahit nga din dapat sa mga vloggers, nililimit yung freedom of expression. Kasi kahit paninira ng kanilang ginagawa, ang lagi na nilang sinasabi, this is part of our democratic country where we can express ourselves, our opinion, our belief. Because we are living in a democratic country so that, 'di ba, freedom of speech, yung kanilang mga sinasambit daw kuno. 'Di ba? May freedom of speech ba na nagsisinungaling? By the way, mga minamahal, shocking to Paano pa to nakakapasok sa serbisyo? Na nakitaan na pala to ng 2023 na mayroong ano sa utak. Mayroong something, may pagkabaliw. Tama 'yan na i-undergo itong taong to sa neuropsychiatric test
'Diba? Para nang sa gayon hindi na pamarisan ang kanyang ginagawang katarantaduhan pa. At sa mga PNP na nagbabalak magsalita ng paghimutok sa gobyerno, 'di ba? Isipin na lang ninyo yung posisyon ninyo. 'Di ba? Walang masama na magsalita ka as long as hindi ka naman sana nag-uniform. Ang problema dito sa lalaking to, nag-uniform. 'Di ba? Nag-uniform ka na nga, itong kupal na to proud pa nang nananghikayat, 'di ba mga minamahal, ng pag-aal sa balusa sa gobyerno. Kung hindi ba naman tanga? Kaya tama lang yung sinasabi nila na may something ata to sa pag-iisip. Kahit sino magugulat sa kanyang sinabi. Ang tapang nitong taong to, parang walang kinakatakutan na. Sino yung lakas nitong taong to? 'Di ba? Anong hugot mo sa buhay mo? Anong problema mo? 'Di ba? Nagpapapansin lang talaga. Alright, mga minamahal? By the way, ang daming nagsabi na matagal na pala yung awol bago pa mangyari ang pag-aresto dito kay former President Duterte. Nagpapapansin lang talaga at ginamit yung uniforme ng kapulisan. Ngayon na ikaw ay sumikat, goods! Dahil na-achieve mo na yung pangarap mo. 'Di ba? Sumikat ka na, ano pang hinihintay mo? 'Di ba? Ngayon na sikat ka na, ba't ka iiyak-iyak? Alright, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.